Hello mga ka-senior! Welcome sa isa na naman nating episode ng Ka-Senior Health Tips. Ka-senior, alam mo ba na hindi lang edad ang dahilan kung bakit humihina ang katawan? Maraming seniors ang maagang nanghihina, hindi dahil sa pagtanda, kundi dahil sa mga nakasanayang gawain na unti-unting nagpapabilis ng pagkapagod ng katawan at pag-iksi ng buhay. Isa sa mga ito ay ang labis na pag-inom ng alak. Paminsan-minsan ay maaring hindi agad maramdaman ng epekto, pero sa katagalan, naapektuhan nito ang atay, puso, presyo ng dugo, at maging ang pagtulog. Kapag madalas, mas bumabagal ang paggaling ng katawan ng senior. Ikalawa ay ang paninigarilyo. Kahit pa matagal mo na itong ginagawa, hindi pa huli ang lahat para tumigil. Ang sigarilyo ay direktang nakakasira ng baga, ugat at puso at nagpapataas ng panganib sa stroke at atake sa puso. Ikatlo, ang hindi maayos na pagkain. Kapag puro alat, matatamis, mamantika at processed food ang madalas kainin, mas napapagod ang katawan. Kulang sa gulay, prutas at tubig ang maraming seniors kaya mas madaling manghina. Ikaapat, ang kawalan ng ehersisyo o sedentary lifestyle. Kapag puro upo o higa lang araw-araw, humihina ang kalamnan, naninigas ang kasukasuan at bumabagal ang sirkulasyon. Kahit simpleng paglakad sa loob ng bahay ay malaking tulong na. Ikalima, ang kakulangan sa tulog. Ang katawan ng senior ay nangangailangan pa rin ng sapat na pahinga. Kapag kulang ang tulog, mas madaling tumaas ang blood pressure, blood sugar, at mas bumababa ang resistensya. Ika-anim, ang palaging stressed o negatibo ang pag-isip. Ang isip at katawan ay magkaugnay. Kapag puno ng galit, takot, o pag-aalala ang isip, mas mabilis mapagod ang katawan. Ang katahimikan ng loob ay mahalagang bahagi ng kalusugan. Ikapito, ang sobrang kape o energy drinks. Ka-senior, ang sobra ay hindi na nakakabuti. Maaari itong magdulot ng palpitations, hirap sa tulog, at pagtaas ng presyo ng dugo. At ikawalo, ang self-medication o abuso sa gamot. Ang pag-inom ng gamot ng walang reseta o sobra-sobra sa pain reliever at iba pang gamot ay maaaring makasira ng bato at atay. Ka-senior, ang maganda rito, lahat ng ito ay pwedeng baguhin. Kahit pa isa-isa lang, malaking hakbang na yon para humaba at gumanda ang kalidad ng buhay. Paalala lamang ka-senior, bago magbago ng lifestyle, itigil o bawasan ng gamot o subukan ng natural na paraan, kumonsulta muna sa iyong doktor. Mas ligtas ang pag-aalaga sa kalusugan kapag may tamang gabay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa kapwa ka-senior, at mag-subscribe para sa mas marami pang ka-senior health tips. Hanggang sa muli, ingat po tayo lagi. At God bless.